Hello guys, magandang araw. Ito ngayon ang update ko sa inyo. Sa video ito is pakita ko sa inyo ang eksperimento ko. Ito yung bagong eksperimento ko sa pagtatanim. So tingnan niyo mga ka-farm mo. Ang actually pinakita ko na to kahapon, yung short video ko kahapon, pinakita ko na sa inyo mga ka-farm. Pero ano na yun, mga sa Bisaya pa is kilom-kilom na ba. So malapit na sa mga alas 5:30 na ng hapon. So medyo hindi masyado maliwanag, or sa cellphone lang talaga yon, kasi cellphone lang yung pinifilm ko mga ka-farm. So ito na ay parang sigurado klaro na nyo mga ka-farm. Yan, tingnan nyo. Itong klaseng pagtatanim ay nakita ko lang to sa rice transplanter, mechanical rice transplanter, na kung saan yung machine yung tsaka ganito yung ganito yung forma, yung distancing niya sa between row, ganyan kahaba. O sa akin is hindi siya uniform mga ka-farm, dahil manual lang kasi ito, at saka hindi talaga even ang kanyang distansya. Pero makikita nyo mga ka-farm na mas malayo yung distansya between hills or sa kanyang row, kumpara unlike dito sa mga ka-farm mo sa likod. Yan, ito ang ibig kong sabihin. Yan, medyo malapit siya kumpara sa dating style or sa pagtatanim ko, yung distansya dati. So ngayon naging to mga ka-farm, ay parang experiment ko na din to kung ito ba ay maganda yung yield, dahil ito lahat yung itinatanim ko ay 50 bundles lang or 50 kabutok na ginanit ba, ganit. Tapos ito ay ang variety nito is 436 inbred variety to mga ka-farm, pero tawag dyan registered seeds. Hiningi ko doon sa kakilala kong technician na kung saan ay siya ay nag seed production. So itong kung maganda yung yield nito mga ka-farm, ito yung itatanim ko sa kabuuan kong area sa 3 hectares na palay tanan. At ito, para buo at compact, ito yung itatanim ko sa susunod na taniman kung maganda yung yield nito. Pero nasubukan ko naman tong variety na to, yung RC436. Maganda tong 436 kasi maraming tailors. Pero sa ngayon ay tingnan natin kung magbigay ba siya ng maraming tailors, kasi mas closer man yung kaniyang pasunod-sunod na hills. Pero yung yung kaniyang row ay medyo may mataas na distansya. Sobra ng parang isang yung iba is mahigit isang ruler. Yan, tingnan nyo mga ka-farm. Kasi alam nyo, sa akin ay bawat taniman ay ako'y nag-i-experiment talaga upang maminusan tayo, or hindi tayo, tawag dyan, malaki yung gagastusin natin kapag sa susunod na taniman. Kasi madali lang to, dahil madali lang to matapos dahil malayo yung kanyang row. Medyo naman dikit yung kanyang nagkasunod-sunod na tanim, pero binabawi naman doon sa kanyang line or ang row niya or tudling. Yan, ito yung malaking is yung daanan kapag tayo ay mag-spray or mag-abono. Pinapatubigan ko to mga ka-farm dahil naglalagay ako ng dito. Dinalagyan ko ito ng para sa damo, upang mamatay or mabulok yung buto ng damo. Yan. Tapos kuna din tong na isprehan ng para sa kuhol. So yan lang mga ka-farm. Pero dito banda mga ka-farm ito yung natural lang na dito hanggang lang, may dalawang linsa ang tawag dito, na normal na distansya ang gamit ko mga ka-farm. Ipakita ko, balikan natin dito mga ka-farm. Ito ay normal lang na distansya, pa ganyan at saka sa ganyan.
Yan, normal lang to na distansya. At tingnan natin kung saan ang pinaka mas maraming tillers or suwi. Suwi ba ang tawag or saha ba sa Bisaya? Yan. Tingnan natin kung ito ba ang distansya na medyo isang roller ang distansya kwadrado. Yan. Kumpara dito natin malalaman mga ka-farm sa cropping na ito. Tingnan natin oh. Yan. Medyo makita nyo. After 6 days mga ka-farm ay tanggalan na natin to ng tubig upang makapagbigay siya ng maraming tillers. At saka yun lang mga ka-farm. Thank you so much for watching. Happy farming everyone, and ingat sa lahat. Yan. Yun ang sa sa silingan ko na magtatanim din sila, parang magtatanim na sila bukas. Medyo makilimlim na dito ngayon sa amin mga ka-farm. Tignan nyo. At saka dyan banda ay okay pa. Pero dito sa amin. Yan, thank you so much guys. That's it. Have a great day everyone. Yan.